Alright mga kapatid, mula na naman tayo kay Melvs Castle. Ito ang ating bibigyan ng reaksyon ngayon and komentaryo. Samahan ninyo ako mga tol. Ang sabi rito sa title na panonoorin nating video, Trump to PCG, kami magpapalayas dyan. Bombahin China pag hindi umalis, ganyan dapat, takbuhan naman. Sabing ganun mga tol. Yan, binasa lang natin. Sabi rito, US Navy nagpadala ng US Navy destroyer sa West Philippine Sea. Panoorin natin to mga tol. Ito yung mga kaganapan sa mga nakaraang araw. Ngayon ay bibigyan lamang natin ng reaction video itong video ni Melvs Castle. Baka kasi yung iba sa inyo naging busy, hindi naging updated sa mga nangyari nitong mga nakaraan. Kumbaga parang recap lang to mga tol. Panoorin natin. Naglayag malapit sa Chinese Artificial Military Island ang isang US Navy warship destroyer. Ito'y paghamon daw mga tol, sabi ng US. No, paghamon daw yan sa mga bansa na nanggigipit mga tol. No? Paghamon yan para igiit mga tol yung freedom of navigation. Mukhang pinapakita ng US Navy kung sino ang tunay na siga. Kasabay ng pagdaan ng warship, nagpataw ng panibagong sanction ang US sa export sa China. Total ban na ang semiconductor chip ng mga Chinese. Inaasahang maraming mga kumpanya ang babagsak sa China dahil sa ginawa ng Amerika. Yan ngayon ang iniiyak ni spokesperson Bling. Yayabang nyo kasi mga Chinese eh. Tulad nung nabigyan natin ng reaction video kahapon mga tol, no? Doon sa video ni Mr. Pantas. Ang binabakbakan ni Trump, pero parang hindi masyadong fan si Trump ng gera, no? Not like Biden mga tol na talagang puwersa, no? Si Trump mga tol, since negosyante siya, at ang utak niya ay ganun talaga. Binabakbakan niya yung China doon sa core, no? Doon sa kung saan ang gagaling ang lahat. Binabakbakan niya yung ekonomiya. Syempre pag humina daw yung ekonomiya ng China, hihina yung selling power, hihina yung buying power, at hihina rin yung military. 'Di ba? Yun ang tinitira at binabanata ni Trump. China has lodged stern protests with the US for its update of the semiconductor export control measures, sanctions against Chinese companies, and malicious suppression of China's technological progress. Nakatanggap na naman sila ng sanctions mga tol. Ito yung matinding gante mga tol sa kanila. Since na ayaw nga ng mga bansa ng gera, etong China mga tol, lagi nilang ipineflex yung kanilang yung kanilang puwersa, katulad ng palagian nilang ginagawa sa Taiwan, di ba? Pineflex nila yung puwersa nila, pinapakita nila sa buong daigdig. Ganito kami kalaki, ganito kami kalakas. Pero kapag kasi na-sanction sila, katulad na lamang nito, yan, hihina sila ng hihina dahil diyan. I want to reiterate that China firmly opposes the US overstretching the concept of national security, abuse of export control measures, and illegal unilateral sanctions and long-arm jurisdiction against Chinese companies. Hindi lang yan ang iniiyakan ng China. Issue rin sa kanila ang paninigan ng US warship na dumaan mismo sa military base ng mga Chinese. Pagmamatigas ng US Navy warship, freedom of navigation to. Walang nagawa ang China. Pero bakit kaya hindi nag-water cannon? Destroyer kasi to ng US Navy at kayang wasakin ang buong military base ng China ng isang iglap. Para silang yung nila, yung Coast Guard nila, iwa-water cannon yung destroyer. Kaya nga tinawag na destroyer eh. Dito sinabi ng People's Liberation Army, problema na daw ang Pilipinas, dadagdag pa sa gulo ang Amerika. Nanawagan ng China na huwag nakawin ng Pilipinas ang kanilang teritoryo. Naku po, at tayo pa ngayon yung nagnanakaw sa kanila. igil na ang pagsama ng external forces tulad ng US para nakawin ang kanilang base. Yan ang problema sa kanila eh. Katulad na lamang nung sinabi ni Mao Ning, kung naaalala ninyo, sabi nga ni Mao Ning, itong nangyari nitong nakaraan December 4 mga tol, kung saan ay binangga ng barko ng China itong BFAR, winater cannon, tapos yung Coast Guard natin sinundan at binuntutan ng kanilang PLA Navy warship mga tol. Ang sabi ng China, Pilipinas daw ang pasimuno mga tol. Pilipinas daw ang nagdudulot ng tensyon dahil daw sa paulit-ulit nating provocation sa kanila mga kapatid. 'Di ba? Sabi ko nga paano magiging provocation ang isang barko na maghahatid ng ayuda o maghahatid ng tulong sa mga maliliit na mangingisda
namimigay ng libreng krudo, namimigay ng groceries para may pangkain yung pamilya. Paano naging provocation yun? At isa pa mga tol, batay sa batas international, batay sa UNCLOS, 'di ba? Law of the Sea, batas sa karagatan, yung lugar na dinadaanan ng barko natin, unang-una merong freedom of navigation, 'di ba? Yung barko na yung lugar na dinadaanan ng barko natin is nasasakop ng ating exclusive economic zone. Sabi rin ng international law at sabi yan ng 2016 arbitral ruling. Ngayon, paano magiging provocation mga tol kung yung lugar na ating pinupuntahan, dinadaanan ng barko is within 120 nautical miles sa ating kalupaan at almost 600 nautical miles naman mula sa kanila. Kita mo yung diferensya nun mga tol, no? Kumbaga, ikaw na nga yung dayo doon sa kabilang barangay, ikaw na nga yung naniniga doon sa kabilang barangay, tapos sasabihin mo pa na inaapi ka. 'Di ba? Parang no? Parang loko-loko talaga 'tong mga 'to eh. 是冷战时期的产物。 And the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty is a product of the Cold War. 美方无权以此 The 介入 U.S. has no right 中 to 非海上 intervene in the maritime dispute between China and the Philippines through this treaty. Sabing ganun mga kapatid, wala daw karapatan ang Amerika na mangialam o mag-intervene no, sa mga maritime dispute na to sa pagitan ng China at sa Pilipinas sa pamamagitan daw ng treaty. Tama ko tong general na to. General ka pa man din. General ka pa man din. Diba? Treaty nga eh. Mutual defense. Defense. Treaty. Mutual defense treaty nga eh. Anong to? 上争议，美菲军事合作 U.S.-Philippines military cooperation must not undermine China's territorial sovereignty and maritime rights and interest in the South China Sea. Hindi lang naman US at Philippines ang nag-undermine ng territorial sovereignty niya, sinasabi ninyo eh. Kahit ang international law eh, sinasabing invalid yung inyong claim dyan. Wala kayong karapatan dyan at wala kayong dyan. Hindi kayo dapat nandiyan dyan. 不得损害中方在南海的领土主权和海洋权益。 Ang totoo sila ngayon nag-undermine ng Philippines territorial sovereignty and maritime rights and interest, no? Sila ngayon nag-undermine nun mga tol, gawain nila yun eh, binabaliktad na naman nila eh. 从仁爱礁到先 From Renan Reef o Second Thomas Shoal to Shanbin Reef o Sabina Shoal, the maritime dispute between China and the Philippines has escalated. Paano hindi mag-escalate? Mga loko-loko to mga to. 'Di ba? Simpleng namimigay ng ayuda, iwa-water cannon nila, babanggain nila. Kita mo yung ginagawa nila. 汀角，中非海上争议升温，根源在于菲方违反南海各方行为宣言。 The root cause, yan na. Ang ugat daw mga tol, ang punot dulo, ang ugat is that the Philippines has violated the declaration on the conduct of parties in the South China Sea. Is violating its own commitments, frequently provoking trouble at sea. Tayo sinisisi mga tol. Tayo may kasalanan. Tayo daw ang dahilan o tayo daw ang ugat. No, violate daw natin yung declaration on the code of conduct of parties in the South China Sea, mga tol. 违背自身承诺，频繁在海上挑衅滋事，侵犯中方领土主权。 Violating China's territorial sovereignty and maritime rights and interest and attempting to pull in external forces to support itself. Yan, minaliit na naman tayo. Hindi, totoo naman yun mga tol. Totoo naman yun mga kapatid. No? Talagang humihingi tayo ng tulong sa external forces para suportahan ng sarili natin. Mga tol, no? Kaya nga, baliktad din yung sinasabi nila mga tol na ginagamit lang ang Pilipinas ng Amerika. Kita nyo, yung ibinibintang nila sa atin, binabawi din nila. Ang sabi rito mga kapatid, rights and interests and attempting to pull in external forces to support itself. Diba? Ang sabi nila dati, ginagamit lang daw ang Pilipinas ng Amerika. No? Ginagawa nga lang daw tayong pain. Ginagawa nga lang daw tayong pawn.
Ngayon ang sinasabi nila is inahatak daw natin, pinupull daw natin ng external forces o external puwersa para daw suportahan ng sarili natin mga tol. Akala ko ba tayo lang ang ginagamit? Dito lumalabas mga tol, tayo ang gumagamit sa puwersa ng Amerika para magkaroon tayo ng dagdag lakas. Di ba? Kahit sila mismo mga tol, magulo mga sinasabi. 和海洋权益，还企图拉外部势力给自己站台。 Magpapadala na ang Pilipinas ng Philippine Navy warship. Mukhang etong US Navy warship na padating ang sasama din. Sad to say, hindi eh. Sad to say, hindi magpapadala ang Pilipinas ng Philippine Navy warship. Yun ay iginiit ni Pangulong Marcos na hindi daw tayo magpapadala. Ito rin ang dahilan bakit nandyan yan ngayon sa West Philippine Sea. Napaka-unfair naman kasi, di ba? Before vessel o Philippine Coast Guard vessel, tatapatan mo ng Chinese warship. Mukhang ibibigay na ng Philippine Navy ang laban na gusto ng mga Chinese. Yun lang, hindi mangyayari. Serve the right to deploy our... Kahit sinasabi ni Jonathan Malaya, nasa presidente pa rin kasi ang final say, ang final decision. Kaso, nagsalita na nga si PBBM, hindi tayo magpapadala ng warship. Philippine Navy ships as well. Because unfair, it's unequal if a civilian ship is facing a warship Tama. of the People's Republic of China. Tama naman. Pero mahirap kasi yung desisyon na yun mga tol. Dahil tulad nga nung sinabi ng mga eksperto, kahit ipadala natin yung buong puwersa ng Pilipinas, kayang tapatan niya ng China ng 10 ulit. China also changed tacks, and it might be considered as cowardice on the part of Beijing if we do not do anything. Dapat kasi huwag matakot ang Pilipinas sa ituloy ang pagpapadala ng barkong pandemya. Tignan natin kung mag-water cannon ng China din. Kayo, sa palagay nyo pa... Yun nga lang, kailangan talaga bawian natin ng China hindi sa pamamagitan ng puwersa. Naisip-isip ko kung talagang malakas ang puwersa nila, mahirap habulin yun mga tol. Pero kung mapapahina mo yung ekonomiya nila sa pamamagitan ng mga sanctions na pwedeng ipataw sa kanila ng maraming bansa na kaalyado ng Pilipinas, kahit papano apektado sila, masasaktan sila sa ganung mga bagay mga kapatid. No? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.